Isang masayang araw po. Dito ulit tayo sa ating mga palakihin. Oras na ng kanilang pamerienda. Yan po ang aming halo ngayon. Kinakapos tayo ng soya pa rin. Kaya po nagdagdag tayo ng feeds at darak para yung volume ng kanilang kinakain ay hindi naman mabawasan. Importante po na lagyan mo rito isa man. Importante po na ang pagkain natin sa mga alaga ay consistent. Kaya nga po naghanap ako ng ibang mapagkukunan ng soya. Kaya lang po nag-shutdown para maglinis at yung dati natin kinukunan ay kinakapos pa rin po ng gawa. Kaya adjust po ulit tayo. Yan po, nagbawas kami ng bigay ng soya para tuloy-tuloy na meron silang makakain na sapal ng soya, pero nagdagdag tayo ng darak. Kasi po yung darak, hindi naman namin problema sa ngayon. Marami po tayong nakukunan at patuloy po ang paghahanap ko ng iba pang uri ng pagkain na ating maibibigay para po maging tuloy-tuloy at maganda ang paglaki ng ating mga alaga. Yan po, napakain lang kaninang umaga yan. Bakbakan kagad sa kain. Yan po dalawang mga 3/4 drum po yan. Merienda lang po yan. Sa agahan at sa hapon, 3 po ang ibinibigay. Pero yung ganyan po, magandang indication yan. Walang matumal kumain, ibig sabihin po, magaganda ang ating mga palakihin. Kasi po ang unang-unang simptomas ng humihinang baboy o may sakit na baboy ay tutumal po ang kanyang kain. Po, habang patuloy ang paghahalo ni Lito, tuloy naman ang pagtataktak ni Mar. Ito po yung ating 76 heads. Ito naman po yung ating 50. Po, nasunod. Papa picture. Ito po naman yung ating 23 na lang na mga malalaki na. At dito naman po sa kabila ay 32 na lang ito. Ay 31. Nabawasan po natin ang 4 ito. Gawa nung huling deliver. Nang hingi po ng 4 na bensingkuhin si Kaparmer. Kaya 4 na bensingkuhin at 4 na almost 40 kilos yung aking nadala sa kanya. Kaya po, pakakainin lahat ng pamerienda ang mga palakihin natin ito. Po, nakaamoy yung mga galing likod, takbo na rin papunta sa unahan, mauubusan sila. So yun po yung mga hinalo, pasaid na yung isa, mga ngalahati na rin po itong kabila. Ito, tuloy ang bakbakan. Iwan po muna natin sila. Puntahan naman natin ang ating mga alaga sa second breeding pen. Dito po tayo sa ating second breeding pen. Ito po yung inahin na huling na ipakita kung may anak sa inyo noon.
Yan po, malalaki na ang kanyang mga biik. Pwede na po namin pawalan ito para matuto ng kumain ng feeds yung kanyang mga biik. Masisigla na po yung kanyang mga biik. At meron pa po tayong bagong umanak. Kaya ikinulong po uli dito. Yan po si Mama Pig. Kasama ang kanyang mga biik. Ayun po yung isa. 8 po ang kanyang naging anak. Malalaki po ang hitsura. So ito po ay panghuling anak niya na dito niyan. Dahil malaki na po ang forma ni Mama Pig, ilalabas na po natin siya. Dadalhin na natin dun sa ating consolidated pen. Doon na po ang kanyang susunod na magiging anak. At pero malamang po ay kung makakastahan po dito, may kasta na pagtawid niya. Pag hindi naman po, malaki na ang katawan niya, kaya niya na po si Mario. Pipiliin lang po natin ang ating mga itatawid na mga inahin, yung malalaki lang po ang ating gagamitin. Kasi nga po, tulad ng nabanggit ko na sa inyo nung araw, nung magtabi po kami ng mga inahing ito, hindi na po kami namili ng size. Basta po babae na natira natin nun, mga ESF survivor, ay itinara na rin lang namin. Para po may mapag-umpisan ulit tayo sa pagbangon ng 4A Animal Farm. Ito naman po yung isa, maliit po ang kanyang katawan, mas maliliit din po itong kanyang mga naging anak. So, titignan po natin na maigi kung maganda ang magiging performance ng kanyang mga biik. At saka po natin didesisyonan kung ililipat ba natin siya o i-out na natin siya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero dami niya pong anak. 10 ang biik. Ito naman po sila, Puti and Company. Nakaamoy ng feeds. Naghihintay pong mapakain. Tama na kain nyo. Lumalaki na ang tiyan ninyo. Yan po. Ang ating mga biik dito, ang pakakainin ni Lito. Yan po. Premium starter po yan. Sa mga biik po natin, premium starter ang ibinibigay. Ito pong nasa kabila, excuse me po, dahil malalaki na, yung premium starter po, nakahalo rin sa sapal ng soya. Maya-maya lang po, pupuntahan na yan ng mga biik. So yan po naman ang ating update dito sa second breeding pen. Yan po, nabigyan na lahat ang ating mga palakihin. Kaya po bakbakan sa pagkain. Ito po yung ating mga kasalukuyang kinukunan. May iwan po ilan sa mga ito. Gawa nga po nung yung mga magagandang dumalaga ay iiwan na natin para po may dagdag tayong breeders na siya pong magiging pamalit sa ating mga matatanda ng inahin. Yan po, patuloy ang kanilang pagkain. At kami man po ay patuloy ang paghahanap ng dagdag na maipakakain sa kanila. Yan po. Mga 10 minutes lang mula nung umpisa tayong magpakain. Said na po.
ang pakainan. Ayan po, dinidila-dilaan na lang ang tira. Dito na lang po, may makaunti pang makapal-kapal. So pag ganyan po, malamang ay mag 4 times na kami ng feeding. Basta po may nakuha tayong extrang maipakakain at dagdag po ang kanilang damo na ibibigay din. Pasyalan naman po natin ang ating mga alaga sa Sampaloc. Ito naman po ang ating Sampaloc pen. Yan po ang ating mga biik. Malilikot na. Yan, nagsama-sama na po. Maliban po dito sa ating isang Pampanga native na dito pa rin sa sulok nagpupwesto. Ano, Miss Biik? Ha? Yan po ang ating mga biik dito. Ayan po si Mr. Third. Pero ito nga pong iba pong nating QB Crossberg ay wala po pong senyalis na nagbuntis. Ayan po ang kanyang mga dede. Plat na plat pa. Ito pong isa medyo may development na. Ito po yung ating mulput na isa pa. Kita nyo po, mas buhay na ang kanyang mga dede. Dito po tayo sa ibaba. Tignan natin yung mga nakahiwalay. Wawalo po yung nabilang ko, so may 2 pong nakahiwalay na inahin. Nag-anakan na po siguro ito. Nagbigay ng malunggay. Ayun po siya sa loob. May mga bagong biik. So, pagsusunod-sunod na po ito, kasunod pa po nung iba nating alaga sa second breeding pen. Alam nyo naman po na nung umanak yon sa loob po ng 2 buwan, nung magsunod-sunod na sila, ay nakaanak po lahat. So, ito pong January into February, marami na naman ang inaasahan nating mga biik. So next week po, magbibigay na kami ng ivermectin at ng Respisure sa ating mga biik dito para po iwas sa mga internal-external parasites at sa Mycoplasma pneumonia. Yan po si Mr. Third. Yung pong ibang biik dun sa likod ay mga anak din ni Third yon. Gawa po ng ilinagay natin si Third noon doon, may isa nga lang pong tumamlay na dumalaga. Natakot po akong baka may sakit yon, kaya ilinabos po natin si Third. Buntis po yon nung tumumalang kain, kaya ilinabas namin yung yung dumalaga, ilinabas din po namin si Third para po makasigurado. Mula po nung mangyari nga yung kay B-Boy, hindi na po ako nagte-take chance na matagal pang kasama ang mga tumutumal ang kain. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.